Ito ang magkapatid na Mary Joy at Jacqueline. Nakatira sila sa Cebu City. July 16, 1997, maulan ang gabi. Ang magkapatid ay hindi umuwi. Ang kanilang ina, si Mrs. Telma, ay iniisip na maaaring ang magkapatid ay hindi lamang makahanap ng masasakyan. Kaya inutusan ni Mrs. Telma ang kanyang mga anak na sina Bruce at Dennis para sunduin ang kanilang mga kapatid na babae. Umuwi ang dalawang lalaki nang hindi kasama sina Mary Joy at Jacqueline. Hindi makatulog si Mrs. Telma ng gabing iyon. 5 a.m., sinimulan na nilang hanapin ang magkapatid. Humingi sila ng tulong sa pulis, pero hindi pa rin nila mahanap sila Mary Joy at Jacqueline. Umaga ng July 18, 1997, ang isang nagngangalang Rudy Lasaga ay nag-report sa pulis. May natagpuang babae, patay, na nasa paanan ng bangin sa Tanawan, Carcar, Cebu. Si OIC Arturo Unabia at ang 3 pang pulis pumunta sa Tanawan at doon nga nila nakita ang isang bangkay ng isang babae. Ang kanyang kaliwang kamay nakaposas, naka-orange na t-shirt, pero ang t-shirt nakataas hanggang sa dibdib at ang kanyang bra nakababa. Sira din ang kanyang maong pants. July 19, nang mabalitaan nila ang balita tungkol sa natagpuang bangkay, ang anak ni Mrs. Telma na si Dennis at ang ibang mga kamag-anak ay pumunta sa Tupas Funeral Parlor. Si Mary Joy ang nakita at nakasuot ng kaparehong damit nang umalis siya ng bahay noong July 16. Nang marinig ni Mrs. Telma ang balita, nagpanik siya at nag-hysterical. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang anak. May 8, 1998. Matapos ang 10 buwan, ang isang nagngangalang Davidson Rusya lumutang. Si Davidson o alias Tisoy Tagalog, ayaw na raw siyang patulugin ng kanyang konsensya. Umamin siya sa mga pulis na siya ay kasali sa mga dumukot sa magkapatid. August 12, 1998, nag-testify sa korte si Davidson. Sabi niya, nakilala niya sina Rowen Adlawan at ang magkapatid na James Anthony at James Andrew 5 buwan bago ang nasabing krimen. Si Francisco Juan Larrañaga, nakilala naman niya dahil kay Rowen. Si Josman Aznar naman, kilala niya since 1991. Si Alberto Cano at Ariel Balansag naman, nakakita lang niya nung gabi ng krimen. July 15, 1997, habang si Davidson ay nag-iikot sa Cebu Plaza Hotel, lumapit daw sa kanya si Rowen. Sabi ni Rowen, magkita daw sila ng 2 p.m. ng hapon kinabukasan. Kinabukasan, July 16, nakita sila ni Rowen at sinabihan niya si Davidson na magstay sa Ayala Mall dahil may mangyayaring big happening kinagabihan. Akala daw ni Davidson ang ibig sabihin ng big happening ay isang party. Kaya nag-ikot-ikot lang siya sa Ayala Mall. 10:30 ng gabi, dumating si Rowen at si Josman. Nag-meet sila sa Ayala Mall. Sumakay sila sa puting sasakyan. Napansin din ni Davidson na may sumusunod sa kanilang pulang kotse. Pagdating sa Archbishop Reyes Avenue, nakita niya na may 2 babae sa isang waiting shed. Hindi pa alam ni Davidson na ang dalawa ay sina Mary Joy at Jacqueline. Hininto ni Josman ang sasakyan sa harap ng waiting shed. Lumapit si Josman at si Rowen at inanyayahan ang 2 babae na sumakay. Ayaw ng dalawa. Sa inis ni Rowen, hinila niya si Mary Joy. Si Josman naman, hinawakan si Jacqueline. Persahang isinakay ang dalawa sa loob ng puting sasakyan. Si Davidson umupo sa passenger seat sa harapan. 14 meters mula sa waiting shed, nakalabas ng sasakyan si Jacqueline. Pero hinawol siya ni Josman at binalik sa sasakyan. Si Rowen,
Siniko sa dibdib si Jacqueline at sinikmuraan si Mary Joy. At ang dalawang babae na himatay. Pinaabot ni Rowen kay Davidson ang masking tape na nasa ilalim ng upuan niya at nilagay sa bibig ng dalawang babae. Ipinosas din ni Rowen ang kamay ni Jacqueline sa kamay ni Mary Joy. Pagdating sa Fuente Osmeña, nagpark muna sila sa Mercury Drug. May nakita silang van at ipinatanong ni Josman kay Davidson kung yun ba ay for hire. Sabi ng isang lalaki, hindi. Kaya umalis na sila agad. Ang dalawang sasakyan nagpark ulit sa Park Place Hotel. Wala ulit available na van for hire, kaya dumiretso na sila sa Guadalupe, Cebu City. Doon sa tinatawag na safe house ng Josman Aznar Group. Doon na bumaba sa pulang sasakyan ang magkapatid na James Anthony at James Andrew, kasama si Francisco. Si James Anthony, Rowen at Francisco dinala si Mary Joy sa isang kwarto, habang si Jacqueline dinala ni Josman at ni Davidson sa kabilang kwarto. Pinalabas ni Josman si Davidson, kaya nagstay si Davidson sa sala kasama ni James Andrew. Ang naririnig lang ni Davidson ay yung tawanan nila James Anthony, Rowen at ni Francisco. 15 to 20 minutes nagstay sa safe house ang grupo. Ang dalawang babae isinakay nila ulit sa white car at ang dalawang sasakyan pumunta sa South Bus Terminal. Nakakuha sila ng van for hire. Ang driver, si Alberto. Ang konduktor, si Ariel. Ang pulang sasakyan iniwan nila sa South Bus Terminal. Ang puting sasakyan, binrive naman ni James Andrew.